Sa mapagpalang araw po sa ating lahat mga idol, welcome back to my channel. Muli tayong mamamana. Bali solo dive tayo ngayon. Gawa ng si Idol GP, dumayo dun sa may balangkayan. Hindi nga lang ako nakasama kay Idol GP. Gawa ng hindi mo na ako pinayagan ni Mrs. Mabibisi kasi si Mrs. kaya walang mag-asikaso sa mga bata pagdating sa umaga sa pag-aaral nila. 2 araw kasi dun si Idol GP, kaya hindi na lang ako nakasama. Si Bro Ben naman, busy din. May importanteng lakad sa kanyang mga anak din sa Purpose, kaya no choice tayo kundi magsolo. Okay lang din naman magsolo mga idol, basta doble ingat lang at samahan ng dasal para lagi tayong may gabay. At ito yung unang dive natin mga idol. Pagkatapos natin mag warm up, pumunta ako dito sa may biak na bato na ito. Salamat at malinaw na yung tubig, di gaya sa mga nakarang araw. Malabo yung tubig gawa ng pagdaan ng bagyong Inday. Lumakas kasi ang hangin habagat, kaya lumaki din ang mga alon, na shik yung mga buhangin kaya lumabo. Buti ngayon okay na, malinaw na yung tubig. Dito pagsilip ko mga idol, wala tayong nakitang malaking isda maliban dito sa isdang maya-maya, kaya itong maya-maya na sana yung aking tinarget. Kaso may pagka mailap din ang isda na ito. Mailap kasi ang ganitong isda dito sa lugar namin, saka ko lang to napapana talaga pag yung isda nasa butas na hindi tayo napapansin. Pero pag ganito na nakita na tayo, panaiilag ito sa tao. Ito, timingin muna ako sa paligid nang baka sakali na may mapadaan na malaking isda, kaso wala talaga. Tayo naka-timing ng malaking isda na dumadaan sa area na ito. At dahil todo iwas nga yung isdang maya-maya mga idol, lumipat na lang ako ng target. Dito na lang ako sa chicker snapper. Ito yung snapper na hindi lumalaki, pero magandang isda din to mga idol. Nasa 250 din to per kilo dito sa barangay namin. Yun, salamat at tinamaan natin. Ito yung buhay na mano natin mga idol, isang chicker snapper, o kilala naman ito sa barangay namin na isdang bangaraw. Chicker snapper mga idol. At pagkatapos ko ma-secure yung unang isda natin, mali naman ako na bumaba. Malapit lang to sa may biyak na pinanaan natin ng chicker snapper. Yung nasa right side natin na biyak, yun ang napanaan natin. Dito magsisit tayo ng ambush. Magbabaka sakali ako na madaanan tayo ng pelagic. Nandito kasi yung mga bitfish at sinamantala ako na rin na kalmado ang dagat dito. At dito pagkababa ko, agad na ako nag-fish call, pangikayat sa mga isda. At habang nagpipish call tayo mga idol, may napansin akong palapit na isda, isdang alatan doon sa unahan. Balidi ko muna ito pinunteriya. Baka kasi may ibang malaking isda na lumapit sa pagpipish call natin. Kaso wala talaga, napakadalang ng sampa dito sa area na ito ng malaking isda. Dito tamang tama at paubos na rin yung hangin natin mga idol. Kaya sinubukan ko ng kunin itong alatan na ito. Ayos na rin kasi ito na pandagdag sa huli nating isda. Hindi rin kasi ito lumalaki na klase ng isda mga idol, kaya goods na to kunin. Yun, salamat at tinamaan. Salamat. Natin ang alatan.
ko dun mag-ambush, lumipat na ako kasi sobrang dalang, wala din nagpakita, nakailang sisid ako. Kaya nagtry na ako dito sa may mga biak na bato. Baka dito may sampa na mga malaking isda. At dito pagsilip ko mga idol, may napansin akong isang barakuda nasa kailaliman. Kaya daan-daan ko na itong binaba. At habang binababa ko mga idol, parang nakalata yung isda sa atin kasi bigla siyang gumalaw. Buti na lang at may pagkamaamo. Mabanti lang siya ng konti tapos bigla na namang tumigil. Kaya dito na ako nagkaroon ng time na malapitan yung isda at mapana. Yun, salamat tinamaan natin. Maganda yung patama natin mga idol na headshot. Ay, salamat Lord. Barakuda. Ay, salamat. Napuruhan din natin. Thank you Lord. At dito mga idol, may sisisirin tayong pagitan ng dalawang bahura. Maganda rin ang ganitong rock formation mga idol. Pistuhan din yan ng mga magandang klaseng isda. At dito habang pababa ako mga idol para silipin ng pagitan ng bahurang ito, may napansin akong surahan. Palabas na sana itong surahan mga idol, kaso nung mapansin tayo, bigla itong umangat. Isa ito sa mga palatandaan ng mga idol na maamo ang isda, yung sinasalubong ka na habang pababa pa lang. Yun, salamat at kahuli tayo ng masarap na pang-ihaw. Ito yung original na klase ng unicorn fish mga idol. Ay, salamat Lord. Mga tayong surahan. Masarap na pangihaw. At pagkatapos ko ma-secure yung isdang surahan natin, muli na naman akong pumunta dito sa bahura na ito. Sinamantala ako kasi maganap sa mga bahura kasi maganda yung tubig, napakalinaw, kaya hindi mahirap maghanap sa mga bahura. Dito daan-daan na naman tayo dito na bumababa. At habang pababa akong mga idol, may napansin na naman akong mga surahan dito sa taas ng bahura na ito. At may pagkamaamo. Dito sinubukan kong i-drop shot itong isda kasi napansin ko talaga na maamo. Maganda rin kasi sa mga surahan pag maamo, drop shot gaya nito mga idol. Yun, salamat at tinamaan natin. Nakakadalawang surahan na tayo. Andun pa sa unahan yung mga kasamahan niya. Babalikan natin mga idol pagkatapos natin makapagpahinga.
Ay, third. Another surahan. At ito pagkatapos ko magpahinga mga idol ay binaba ko na naman yung kasamaan ng surahan na huli natin. Maliit lang ang bahura na ito mga idol, pero pistuhan ng mga surahan. Salamat naka-timing tayo na may sampa na surahan sa area na ito. Na dito habang pababa ako mga idol, parang todo iwas na yung surahan. Parang ayaw na magpa-drop shot, dumidistansya na. Medyo natakot na kanina sa ginawa nating drop shot. Kaya yung ginawa ko, dumapa ako dito sa may bato na ito. Sinubukan ko dito mag-fish call. Malapit din kasi ang ganitong surahan pag nagpi-fish call. Na dito pag fish call natin mga idol ay dahan-dahan na ngang lumapit yung surahan. Kaya dito ko na napana. Yun, salamat. Napababa nga lang yung aking patama, pambira. Buti na lang at makunat ang balat nito, kaya hindi rin to nakapunit. Na-secure din natin. At habang paangat ako dito mga idol, naputol yung tuhugan, yung lagayan ng isda ko. Nakagat siguro ng barakuda natin, kaya naputol. Yung barakuda natin andun naiwan sa baba mga idol. Kaya babalikan na lang natin yan. Ay, putol pa yung lagayan ng isda natin. Ano yung ibang isda natin sa baba? Ang bihira. Nakagat siguro ng barakuda. Yun, thank you Lord. Karagdag na nga tayo ng surahan. Ano na iwan yung barakuda o naputol. Ano sa bahura yung barakuda natin. Salamat Lord. Buti na lang talaga mga idol at dito naputol yung tuhugan. Kasi kung naputol to na lumalangoy tayo sa taas, hindi natin napansin, wala, hindi natin na dadala itong barakuda natin pati yung ibang isda. Ay buti na lang at dito lang na talaga naputol, kaya nakuha pa rin natin. Matalas din kasi ang mga ngipin nito mga idol, kaya kunting sagi lang din sa tuhugan natin, putol. Dito sinamahan ko na ng pag-ambush nang baka sakali ako na may lumapit pa na surahan, kaso wala na nakikitang surahan, kaya lumipat na naman ako ng ibang bahura mga idol. Okay, dive naman tayo mga idol. Ibang bahura na to. Ito yung bahura na napanaan ko to ng malaking luba. Sa sobrang kumpiyansa ko, kasi maganda yung patama, nakabunot, pag angat ko wala na yung malaking luba sa shop natin, pambihira. Kaya ito binabalik-balikan ko to, baka sakali ako na may maling pumasok na mga malaking isda. At dito pag silip ko mga idol, may biglang bumulaga itong isdang maya-maya, kaya agad ko na rin ito na tinutukan ng aking pana. Salamat at napaganda yung patama natin.
tayo ng maya-maya. At dito mga idol, binalikan ko yung pinanaan natin kanina ng chicker snapper, yung unang isda natin. Binalikan ko dito mag-ambush. Hapon na kasi, pasado na alas 4 ng hapon. Pag ganitong oras kasi, nagtitipon-tipon yung mga labahita o yung mga maliliit na surgeon fish. Ang problema nga lang, lumakas na yung agos dito mga idol, kaya nakaisang dive lang ako dito. Grabe yung mga labahita. Maganda dito mag-ambush mga idol pag ganito na may mga labahita. Ang problema lang, dito yung naka-timing, may malakas na agos. Kanina sana, kalmado. Kaso kalmado rin yung sampa kasi wala pa itong mga labahita. Pasensya na nga pala kayo mga idol kung medyo malikot yung camera natin. Ganun kasi tayo pag nag-ambush. Panay tingin sa paligid. Kung saan saan kasi sumusulpot yung mga isda. Gaya na lang dito mga idol, ayan o. Pambira, biglang sumulpot itong red bass. Bulaga ka. Buti na lang at napabula natin mga idol. Patakas na yung isda. Salamat at tinamaan. Ay sayang talaga, andito sana yung mga labahita kasi di na ako nakabalik sa pag-dive. Tinangay na ako dito sa lakas ng agos, kaya umuwi na lang tayo. Mahirap na, baka mag-blackout tayo pag ganyan na pagod tayo na sumisisid. Mabuti na yung nag-iingat mga idol. Salamat Lord. Red bass, bumulaga yung red bass. Thank you Lord. Bumulaga sa atin. Muntik pa tayo matakasan. Ang bira, muntik na tayo matakasan nito. Mga idol, balik. Magilid tayo, dito na tayo sa may daungan namin. Oras natin, alas 6 na pasado. Bira. Pero ayos, solid. Nakahuli tayo ng barakuda, 3 surahan, red bass, maya-maya, seeker snapper at yung alatan. Sabay na tayo mga idol sa bahay para kiluhin natin kung nakailang kilo tayo. A few moments later. Tayo mga idol, bali dito na tayo sa bahay. Ito na mga nahuli natin. Yan. Salamat, nakahuli tayo ng barakuda. Ito yung last na napana natin. Biglang lumakas yung agos kaya di na tayo nakasisid ulit pakapana natin. Tinangay ako dun sa may bahura. Kaya umuwi na lang ako. Nakilaki na. Regas natin. 2 kilo and 250 grams mga idol. Ito na ang barakuda natin. Yan, 3 kilo and 750 grams. Ay, salamat. Ito naman surahan. May 1 kilo. Yun ang pinakamalaki natin. 1 kilo and 150 grams. Sama-samahin na lang natin yung pambinta natin. Pare-pares lang din ng kilo niyan. 250 per kilo.
At itong mga sticker snapper mga idol. Mahal yan dito sa amin. Maya. 3 kilos and 250 grams. Ito, samahan natin itong dalawa. Parehas lang ang presyo nito. Para maano natin pag-compute. Hindi tayo mahirapan. Yan. 5 kilos and ano na lang yung babayaran natin. 5 kilo and 750 grams. Giveaway na lang yung iba. Bali dito mga idol, kumita din tayo ng 2,250. Bali siyam na kilo lahat times 250 po mga idol. Salamat at nakabawi tayo. Malaking tulong sa pang-araw-araw na yan mga idol. Ayan. Malapit na mag 1 kilo. Napakataba nito mga idol. Ihaw. Tutuwa naman yung mga anak. Mga anak namin dito kasi ito yung paborito nila. At sigurado naman si Bunso na mapapalaban sa kain yan. Tanglad. Pampabango. Oh, yung sus kanina. Hindi makikinaw nito niya ako. Ano? Tanunan mga kalagsan. Yan. Original na surahan. Yan ang masarap na pang-ihaw talaga mga idol. Idol, luto na. Taba. Goy. Kasarap niya mga idol. A few moments later. So ayan mga idol. Ito na, luto na yung ating surahan. Yan, samahan nyo kami sa aming hapunan mga idol. Napakataba ng isda oh. Napakasarap niyan kahit itong balat oh, napakabango. Lagyan natin ng ano yung tiyan niya, panglad. Saka laso na para mabango. So tara, kain na. Tapos na rin tayo magpasalamat kay Lord sa mga biyayang natamo natin. Sige be. Ante mo na nga may dinit panat yan. Okay. Napakataba nito mga idol. Kay Bunso. Ang sasawan yan. Napakataba. Ha? Rasti ko. Mano? Marasa? Paldo. Paldo. Ay, dosilyo. Ram. Ima. Dito banda sa may banda dyan mga idol. Ito yung the best. Agoy. Napakabango nito. Ano ito ba? Tanglad. Sarap bebe. Ano ba kung Wala pa. ko nagsusot na kami, ko nakakatot kami isyain kuan. Nag-unuma kami. Dahil mag-snack naman kami. Pag-snack time niyo. Siyempre, nagunaw ka. Maahugaw may slime. Ay may chemical. Tapos sa sabon. Tugod lang nakampos sa buong. So, yung kamam sabon, susuba ya. Awit nga ko ano. Dipindit. Handuwasin nga pinipindot. Pinipindot. Inaano? 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 Inaano?
hand wash. Isa ng hand wash. No, sakto. Yung Gwapo ang hindi ko yun. guwapo nanay. Mga gwapo, wala na doon na.